Sa balita po namin ay may plano kayo maglagay po ng asfalto. Anong uri pong asfalto po ang gagamitin po ninyo? Kasi may mga dati po mga asfalto na agad pong nasisira eh. Ito ba mga asfalto ito eh? Dekalidad po ba ito? Secretary, pakipaliwanag nga po. Opo. Unang-una po, no, direktiba kasi ng Pangulo natin, paspasan lahat ng mga ongoing na construction natin para kahit papano naman, bumilis ang travel time ng mga kababayan natin. Opo. At dahil doon, medyo makatipid naman tayo ng konsumo sa gasolina, tsaka sa diesel, tsaka makatipid sa gastos. So yan po ang ginagawa natin. Kaya yung pong phase 1 ng EDSA natin, yung daanan ng mga sasakyan, mga halos 2 buwan po ahead of schedule ang pagkatapos natin. Okay. So, yung pong asfaltong ginamit natin dito, aparte dun sa pagbabago natin ng ibang parte na sira na yung konkreto, talagang dekalidad na po ang ginagamit natin. Aha. Ito po yung ginagamit na asfalto na ginagamit madalas sa mga runway sa airport. So, ginamit po na natin ito kasi unang-una, ito naman talaga ang standard na ginagamit sa ibang bansa. Kaya in-apply na rin natin dito sa EDSA. Kasi alam mo naman, ang daming dumadaan na sasakyan sa EDSA araw-araw eh. Opo. No? So kailangan talaga siguraduhin na natin na matibay. At ang kagandahan pa nito, Kuya Glenn, Opo. meron din tong 5 years na warranty. No? Ibig sabihin, kung may problema, masira, within 5 years, Opo. aayusin to ng kontratista na walang gastos ang gobyerno. So back job kung tawagin, back job. Tingin ko dapat ganyan na ang standard natin. Okay. Kasi ang madalas nangyayari kasi nasisira agad eh. Tapos ang tagal bago ayusin. So kawawa naman yung mga kababayan natin na bumabiyahe. So gusto na nating baguhin yan. So ito, Secretary, yung pattern ninyo na ginawa pong asfalto, kasi ito na rin po yung ginagawa sa maraming bansa. Tama po yung sinabi nyo, ginagamit ang asfaltong ito, yung runway ng aeroplano. Talagang matibay, Secretary, kapag yung pong klase po ng asfalto, yung ginagamit sa runway po sa mga airport, sapagkat ang bigat ng aeroplano, di ba? Kapag po may ng klaseng asfalto, masisira. Tama po yan. So opo, ang technical na term dito ay yung tinatawag nilang stone mastic asphalt ang tawag nila. Opo. Ang ibig sabihin lang po noon para sa mga kababayan natin, yung mga bato, yung mga aggregate, no, malalaki. Kaya kung mapapansin nyo, yung asfalto ngayon na ginagamit sa EDSA, mas malalaki na po yung mga bato niyan. No, hindi na katulad na dati na napakaliliit. So, yan na po ang ginagamit natin ngayon para tumagal naman. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, may 5 years pa na warranty yan. Na aayusin ng kontratista na walang gastos sa gobyerno. Okay. Itong asfaltong ito, o-orderin to sa ibang bansa na pinis na o dito sa Pilipinas lang po ito parang inaayos pa, kumbaga inahalong mabuti? Paano po yung pag-order po nito? Hindi. Dito na po yan. Dito na po sa yan sa atin? Pilipinas. Dito na po sa atin yan. No? Ayun. Kaya lang, madalas ginagamit lang yan sa mga airports, sa mga ports, kung saan mabibigat yung yung mga dumadaan. No, ang EDSA ganun na rin sira-sira na. Saka ang bibigat na rin ng mga bus, saka ang daming sasakyan. So kaya kailangan matibay na rin ang gagamitin natin. Okay. Alam mo naman, Secretary, ang ganda po ng paliwanag po ninyo. Ako po'y kumbinsido po ako doon kasi ginagamit ang asfalto nito sa mga ports, sa mga diyan po sa mga mismong paliparan. So alam nating matibay. Alam niyo naman sa NAIA. Sa NAIA. Yan po sa NAIA, yan ang ginagamit. In fact, yung kontratista na gumagawa dito, yung Redicon, sila din po ang naglalatag ng asfalto sa NAIA natin. At sa iba pang mga airport. Maging sa EDSA po ba, sila rin po nakakuha po ng kontrata? Siya po yung gumagawa nitong phase 1 natin. Siya gumagawa. Alam mo naman, Secretary, alam mo naman yung iba natin tagapakinig. Siguro, mas klaro sa kanila to. Baka sasabihin ng iba, kaya po asfalto, kasi kapag po simento, wala nang gagawin. Hindi Talagang may simento pa nga yung iba. Sa katagalan, nasisira din kasi yung nipis lang na ginawa sa simento. Hindi lang po asfalto yan. May simento po yan. Ayun. Pero para mapatagal din natin yung daan, ang EDSA naman po, simento yan Ayun. Hindi lang naman po asfalto yan. Pero ang problema, dahil nga luma na rin yung simento, kailangan nating i-overlay para ayos ang lakbay ng mga kababayan natin.
Ayun, very good. So, So, yung ganun po talaga ang standard na ginagawa natin. At hindi lang po sa Pilipinas yan, pati sa ibang bansa, ganyan din ang ginagawa na rin. Okay, ito pong sinasabi natin ito pag-aspalto. So ito na rin po yung makikita natin sa mga susunod na gagawing kalsada, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na yung pagiging standard natin, Secretary, ang gagawin natin. Ito na ba yung para maging standard natin? Depende din po sa kalsada, okay. Kuya Glenn. Okay. May mga standard naman yan eh. No? Basta ang importante, yung standard, sinusunod. No? Tama. Kunyari, sa Maharlika Highway, Apo. may standard yan eh. May standard yan ng kapal ng simento, may standard yan ng gaspang. Kailangan masunod. Ayun, Yun lang naman ang kailangan nating magawa. Yung problema, itong mga nakaraang dekada, hindi nasusunod eh. Okay. Okay, very good dyan. Alam mo, marami po ang matutuwa dyan, Secretary, sa inyo pong mga action na yan. Sa isa pa pong punto, gusto ko po sa inyo na rin po ito, magsimula po itong balitang ito pa pagsagot na ito. Kasi may mga lumilito po mga balita, kaya nga po kayo rin po tinawagan para kayo na rin po yung makasagot po rito. May mga balita po kasi lumalabas na marami daw po mga kontraktor ang hindi daw po sumasali sa mga bidding sa mga government projects. Gano'n po ito katotoo at bakit po? Alam mo, dito sa mga pinapabid natin ngayon, wala pa tayong ganyang nakukuha. Siguro may mga pa-isa-isa, pa-dalawang mga project na hindi sumasali yung iba. Pero by and large po, tuloy-tuloy po ang pagbibid natin ng mga proyekto ngayon. Saka nag-a-adjust na rin po tayo ulit ng presyo. Dahil nga ngayon, syempre, dahil sa krisis sa Middle East, nagtataasan ng presyo ngayon ng simento, ng bakal, ng aggregates, ng buhangin. So, kailangan magtaas din tayo kasi fair naman yon. Ganun naman tayo. Wala tayong magagawa. Nagtataasan tayo ngayon. Tama. Ang importante lang, kailangan makakuha tayo ng mga canvas para hindi naman naaabuso ito eh. Dati kasi, taas lang ng taas na wala namang basehan eh. Tama so, po kayo. So, kailangan basehan tayo. Tama po kayo. At binibigyan katiyakan naman po ata po ninyo, Secretary Dizon, na yung awarding po ng DPWH project kayo pong Abril, posible po mangyari na po yung awarding. Tama po. Hindi kailangan talaga transparent. Kaya nga, lahat ng meeting natin ngayon, naka-live stream eh. Para makita ng lahat ng mga kababayan natin at nakabantay ang, hindi lang ang mga taga-gobyerno, pero nakabantay din yung mga civil society groups, yung mga ang simbahan, nakabantay din. So, importante yan eh. Kasi dapat walang tinatago ang gobyerno kasi pera ng tao yan eh. Tama po kayo. Okay. At isa pa, akala lang, Secretary, yung pong mga gulo sa Middle East. Akala lang, Secretary, kung ngayon nakapokus tayo sa gulo sa Middle East, ay natabunan na po itong flood control anomaly. Kayo nga po paliwanag na tuloy-tuloy pong ginagawa po ninyo paghanap po ng mga kaso. Diba po? Opo. Nung isang araw lang po, nag-announce na si Ombudsman Boying Remulla. So, hintayin lang po natin. Dapat po tayo yung nagtitiwala sa ating Ombudsman. Napakagaling po niyan at napakaayos. No? At kailangan matitibay ang kaso. So, kami po, talagang tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan namin sa Ombudsman. At lahat ng dokumentong kinakailangan nila para mapatibay ang mga kaso, yan ay binibigay natin sa kanila. Ayun. So, tuloy-tuloy po tayo dyan. Yan tingin ko, makikita po natin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Yung mga bagong ipapile ng Ombudsman na kaso. Kahit ito ay medyo natatabunan po ng gulo sa Middle East, pero kayo po sa DPWH at iba pong ahensya ng gobyerno, tuloy sa pagharap po ng solid evidence para kasuhan na dapat kasuhan sa flood control anomaly. Dapat po yan. Kailangan po talagang tuloy-tuloy yan. Okay. At yan po ang kabigin-bigin ng Pangulo natin. Okay. Tuloy-tuloy. Dito mga nakalipas na araw, marami kayong pinasinayaan po mga bagong kalsada po, ano? Opo, Kuya Glenn, kasi sabi nga ni Pangulo, kailangan talaga bukas lang tayo ng bukas ng bagong kalsada kasi pagka nakakatipid tayo sa travel time, Kuya Glenn, automatic tipid din yan sa konsumo ng diesel at gasolina. Automatic tipid din sa gastos yung mga kababayan natin. Kaya tuloy-tuloy lang kami. Kung may bagong kalsadang pwedeng buksan na, bubuksan natin. Ayun. At yung mga iba pa mga nabinbin ng mga project, kung siguro kailangan ponduhan na para po magtuloy-tuloy na po ito. Opo, ponduhan at tapusin. Oo. Ayun, okay. Sec Vince, alam kong busy kayo. Thank you so much sa time at nabigyan niyo pa kami ng liwanag dito. Maraming salamat po. Okay po yung asfalto, ha? Kuya Glenn. Okay po yung asfalto. Salamat.
salamat. Dakal po salamat. Okay po yung asfalto. Okay po yung kasi ginagamit pala yan sa mga palipara sa port. Okay po yan. Sec Vince, thank you so much po. Dakal po salamat. Tama. God bless po. God bless. Dakal po salamat. Dakal Thank po you. salamat. Okay po, ha? Si Secretary Vince Dizon po ng DPWH.